Meron ka bang saging saba dyan pero hindi mo pa rin alam kung paano to gawing masarap na pang merienda? At kung ganun nga, bakit hindi na lang natin gawing banana crunch yan gaya nito? Ito nga pala yung nag-trending na luto ng saging saba. At hindi ko nga ina-expect na sobrang sarap pala nito. At bukod pa nga sa masarap, sobrang dali lang nitong gawin. So paano nga ba to gawin at ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? Unang-una na nga dyan, gagamit tayo ng 5 pirasong saging saba. Ang first step, balatan lang natin ito. Itong saging saba pala na ginamit ko ay luto na pero hindi naman ganon na lutong-luto na halos palamog na. At pagkatapos naman po natin itong mabalatan lahat, sunod naman natin itong ilalagay sa steamer. At i-steam lang natin ito hanggang sa tuluyan na itong lumambot o hanggang sa maging gaya nito. Nga po pala, kung wala man tayong steamer, pwede naman po natin itong ilaga na lang. At pagkatapos naman po natin itong ma-steam, ilipat na rin natin yung mga saging saba sa isang bowl gamit ang tinidor. Sunod naman natin itong imamash. At pag naging ganito na nga po yung itsura, meaning okay na to. At sunod na nga po tayong maglalagay ng iba pang mga ingredients. Gagamit po tayo ng 3 tablespoon of any brand ng powdered milk. Sunod naman po tayong maglalagay ng 2 tablespoon ng puting asukal. Pwede naman pong gumamit ng brown sugar. Gagamit din po tayo ng 1 tablespoon of oil. Mas maganda nga po sana kung butter yung gagamitin. At dahil nga naubusan ako ng butter, mantika na lang yung nilagay ko dahil pwede naman din. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at powdered milk na nilagay natin. At pagka okay na, sunod naman po tayong maglalagay ng 1/2 cup of all-purpose flour or harina. At hahaluin lang natin ito hanggang sa wala na tayong mapansin na all-purpose flour or harina. At pagka naging ganito na yung consistency ng ating mixture, meaning okay na to, kaya proceed na tayo sa next step. Para naman po sa ating pang-filling or pang-palaman, gagamit tayo ng na-slice na cheese. Gagamit lang din po tayo ng 1/4 cup para pang-sukat sa ating mixture. Para naman pantay-pantay at walang daya. So ayan, gagamit lang din tayo dito ng kutsara. Mag-scoop lang muna tayo ng mixture. At sunod naman natin itong isukat dito sa 1/4 cup. At sunod naman natin itong kukunin gamit ang ating mga kamay. Speaking ng ating mga kamay, make sure na malinis ito. At make sure din na maglagay kayo ng kunting mantika sa mga palad nyo. Gagawin naman natin ito para hindi tumikit yung mixture sa ating mga kamay. So ayan, i-flatten lang muna natin ito. At sunod naman tayong maglalagay ng cheese sa gitna. And then i-roll nyo lang ito sa inyong mga kamay. At pagkatapos naman natin itong magawa lahat, makakagawa din tayo ng 8 piraso sa recipe na to. Sunod naman natin gagawin yung ating pang-coat. Gagamit lang naman tayo ng 1 medium egg at gagamit din tayo dito ng breadcrumbs. Una muna nating i-coat itong saging saba dito sa na-whisk nating egg. At pagkatapos namang i-coat sa egg, sunod na rin natin itong i-coat dito sa breadcrumbs. Make sure na ma-coat ito ng maayos. At pagkatapos naman po nating ma-coat lahat, at ang pinaka-final na gagawin natin ay magpapainit tayo ng kawali at mantika at sunod natin itong iti-deep fry hanggang sa maging golden brown. Bantay-bantayan nyo lang din dahil mabilis itong masunog. Pagka ganito na nga po yung kulay, meaning okay na to, kaya ahunin na rin natin ito agad sa mantika. At ganun lang kadali, meron ka na agad masarap na pang merienda. At pwedeng-pwede mo nga rin tong gawing pang negosyo.